Kay Soto, wala ba sa susunod na window? Ito ang totoong sitwasyon at bakit dapat tayong maghintay. Saklap man aminin, pero mukhang muling nababalot ng tanong at pangamba ang Gilas Pilipinas fans matapos lumabas ang ulat na duda ang availability ni Kay Soto para sa susunod na FIBA window. Ayon sa source na si Homer Sison, nais umano ng kampo ni Kay na mag-focus muna siya sa mga laro ng kanyang koponan at sa tuloy-tuloy na recovery. Para sa maraming fans, lalo na't paparating ang mga laban kontra New Zealand at Australia, ramdam agad ang epekto ng balitang ito. Hindi maikakaila ibang level ang presensya ni Kay sa loob ng court, lalo na kontra sa malalaking international teams. Pero bago tayo tuluyang panghinaan ng loob, mahalagang ilagay ang lahat sa tamang konteksto. Matatandaan na si Kay ay galing sa matinding injury, at bagamat nakabalik na siya sa aksyon sa bilig, malinaw na maingat ang kanyang management pagdating sa workload at health niya. Sa pro level, lalo na sa Japan, malaking bagay ang consistency at availability ng isang import o local star. Kaya hindi nakakapagtaka kung mas inuuna muna nila ang long-term development ni Kay kaysa sa short-term risks. Ngayon, ang malaking tanong, dapat ba talagang ipilit si Kay sa national team kahit hindi pa 100% ang kondisyon niya? Mas mahalaga ba ang isang window kaysa sa buong career ng ating pangunahing big man? Sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng baliwalain ang sitwasyon ng Gilas. Sa pagkawala ni Kay, bababa talaga ang tsansa natin laban sa mga powerhouse teams. Walang shortcut dito, si Kay ang natural rim protector, interior scorer, at mismatch creator ng Pilipinas sa international stage. Pero kung sakaling hindi siya makalaro, maaaring ito rin ang pagkakataon para sa iba na humakbang pasulong, mag-adjust ang sistema, at patunayan na hindi lang isang player ang bumubuhat sa Gilas. Sa ngayon, wala pang final at opisyal na desisyon. Ang mga salitang in doubt ay hindi nangangahulugang out. Posible pang magbago ang lahat depende sa kondisyon ni Kay, sa usapan ng SBP at ng kanyang kampo, at sa magiging sitwasyon ng kanyang club. Kaya ang tanong ngayon sa ating mga fans, gusto ba nating makita si Kay na maglaro kahit limitado, o mas pipiliin nating maghintay para sa mas malalaking laban sa hinaharap? Kung wala siya, sapat ba ang kasalukuyang Gilas lineup para makipagsabayan sa New Zealand at Australia? Isang bagay ang sigurado, kahit late man lumabas ang balita, mabigat pa rin ang epekto nito. At tulad ng dati, mananatiling nakaabang ang buong bansa sa magiging desisyon